mensahe natin ay mayroong kabuluhan at hindi tayo lumalakad na walang kabuluhan. Amen? Tayo ay binigyan ng Panginoon ng Espiritu ng kalayaan. We are not under the spirit of bondage. Amen? Lahat tayo ay may kalayaan. Pero ang kalayaan na ito ay binigay sa atin. Pero ano ang acceptance natin doon sa kalayaan? Amen? So, sino nakinig sa broadcast namin noong Sabado? Praise God. So, napakaganda yung broadcast namin. Ito po ay patungkol sa LCM. No? Yung LCM na kung saan ang magulang ang siyang naghahanda kung sino ang kung sino ang mapapangasawa ng kanyang anak. Amen po ba? Amen. At nakita natin na ang pagpupunyagi ng isang magulang ay gusto niya na ang kanyang anak ay mailagay sa kaayusan. Amen po ba tayo? Amen. Walang magulang na nagnanais na ang kanyang anak ay ilagay sa kahihiyan. Lahat ng magulang ang nagnanais na karangalan ng kanyang anak. Amen? Yun ang dapat nating pansinin, mga kapatid. Doon sa, tingnan po natin, mayroong mga asawa, mayroong mag-aasawa na kung saan ang magulang ang nag-prepare kung sino ang mapapangasawa. At mayroon ding mga pagkakataon na ang magdidesisyon na kung sino ang mapapangasawa ay ang kanyang sarili lamang. No? Mayroon tayong bagay na pagpipilian. At ang pagpipili natin ay hindi nakabatay doon sa emosyon lang. At hindi nakabatay doon sa natural affliction. Ano may affliction? No? Yung nasa, no? Yung feeling. No? Hindi yung nakabatay. At hindi nakabatay ang ating pagpili doon sa regalo na natatanggap natin. Amen ba? Amen. At ano ang pinagbabatayan natin? Yung tunay na pag-ibig. Magsunod. No? Ano ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay nagpapakurig sa kanyang sarili. Okay? Okay, buksan mo natin, Brother Minan, doon sa message ng prophet at para matuloy natin. Although ang message ko ngayon ay the 5 coming of Elijah. Pero ito, sasabihin ko muna ito. Napakahalaga ito. True love is, ilagay mo dyan, love corrective. Love corrective. Corrective. Yan, click mo yan. And I love you many times when I have to shake the things that I do. It's because of love. Kita nyo yung pag-ibig. Love corrective. Hindi lang ito, yung love na corrective ay yung taong umiibig ay nagpapakurig sa kanyang sarili. Mula doon sa bata hanggang sa doon sa nagkakaroon na ng edad at magkakaroon ng asawa, kailangan niya ng koreksyon. At ang koreksyon na ito ang siyang magdadala sa kanya ng kasanggalan. No? Hindi natin alam, pag tayo ay nagdesisyon, hindi natin alam kung ano ang magiging resulta nito. Amen ba? Amen. At nalalaman na lang natin, pag tayo ay nagdesisyon, dalawang uri tayo pwedeng magdesisyon. Yung desisyon na ngayon pa lang ay paghahandaan mo hanggang sa sunod na mga panahon. At mayroong desisyon instantly na ikaw ay nagigipit na sa oras na yon, kailangan mo na magdesisyon. Pero itong desisyon na ito ay wala kang katiyakan. Amen ba? Pag biglaan ang desisyon mo, kagaya dito, wala katiyakan itong mikropono. No? Kailangan ko na ng mas namamalat ako. So, yung pagdidesisyon mo na ura-urada na ay magkakaroon ng hindi magandang resulta dahil hindi mo napagandaan. Hindi katulad na malayo pa ay napagandaan mo na yung decision mo na ikaw ay magpapagamit sa Panginoon at mayroong correction para sa iyo. Ito hindi lang ito doon sa nag-LCM, pati ito pamilya. Corrective. Love is always. You see your little children out here in the street. Ito, papunta na ito sa, mayroon ng mga anak
Now, you would not say, poor little fellow, just let him alone. You beat him in, out of the street, and correct him. Ito, mayroong payo ang propeta. See, cause it get killed. I don't want you to miss it, friends. I want to stay right with it. Itaas mo, Sister Baraminan. But I want to thank my brethren. Stand up here a minute, just a minute. Thrills my heart, where all things work together for good to them that love God. Over at Sedalia, where I wanted to go so not bad, I had so many leaders in there. But the brothers really got down there and said somehow another kinds have torn me down an amount of something I said that if some doctrine. So, wala na dyan. Mayroon siyang sinabi dyan na sa taas ng Baraminan. I want to thank. So yun yun. Kailangan ang pag-ibig ay mayroong correction, mga kapatid. Real love is corrective. Kung hindi ka mag-correct, ay wala kang tunay na pag-ibig. Sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iglesia. Lahat ay may correction. May correction kahit sa doktrina, pag-uugali, lahat yan. Amen? So yun, ang pagpili ng mapapangasawa ay kinakailangan mayroong panahon at mayroong training. At huwag kayong pumili ng iyong mapapangasawa na walang tubig. Ha? Ang sabi doon sa Genesis chapter 14, ay nanalangin si Eliezer kung sino ang mapapangasawa ni Isaac. At ang sabi ni Eliezer, Panginoon, bigyan mo ako ng isang tanda. Na ang tanda ng mapapangasawa ng aking Panginoon na si Isaac ay magpapainom ng tubig sa aking kamilyo. No? Sabi na Lord pa doon, hindi basta painom ng kamil sapagkat maraming mga kamilyo ni Abraham. No? Pero sa puntong iyon, alam ni Abraham kung sino dapat ang mapapangasawa ni Isaac. At pinipilinan pa niya, at sabi niya, huwag mong pahintulutan ng aking anak ay mapapangasawa ng tagaharan. No? Mga Canaanites, sapagkat ang mga Canaanites, sila ay mga lahi na lahi pala siya ni Ham. No? Alam na natin ano nangyari kay Ham. No? Pinagtatawanan niya yung kanyang magulang. Ibig sabihin, walang respeto. Kailangan natin makapag-asawa ng mayroong respeto at mayroong tubig na dala-dala para magbigay buhay sa iyo at sa akin. Bonsai dito, mga kapatid. Kaya nga ang training ng magiging asawa ay kailangan ng coordination o steward ng kapatid at kamag-anak para maipresenta doon sa kanyang mapapangasawa. Amen? So, napakahalaga yun. So, anyway, ay nabuksan ko lang yun dahil na-represent sa akin. So, sinong ang nakapag-inspire lang sa akin na itapir ko yung 5 coming of Elijah dahil doon sa nangyari sa Carolina na kung saan tinataas natin ang propeta na kung saan yan ang absolute na salita ng Panginoon na dapat nating tungtungan. Amen? Pero sa akin ay mayroong espiritu na inilagay ang Diyos para nating sundan. Dito sa booklet ng 7 Church Ages, kung sino nakabasa nito? Nakabasa na po kayo nito? Ha? Si Brother Branham ay nag-expose kung sino yung mga itinalaga niya ng mensahero sa panahon, sa bawat panahon. At ano ang batayan ng propeta? Ano ang batayan niya na siya ay tinalaga para mag-posisyon ng mga tao na mga mensahero sa bawat panahon? Ang sabi niya, pwede kong basahin dito, ito ay tinawag niya na pakibasa yung ano ba? Baraminan, pwede mo bang i-click dyan yung keystone? Ano yung quotation, Brad? Kay Brother Branham. Keystone? Oo, keystone. Keystone lang. Oo, keystone. Ayan. Meron pa iba yan.
Seven church ages. book ng Seven church ages. Seven Church Ages. Ephesian church age. Oh. Ito ba? Ito. The key given me, nandyan? Ayan yan. Okay. The key given me of the Lord whereby I was able to determine the messenger and age for each age. Tingnan natin ha. Messenger for each age is a most scriptural one. In fact, it might be called the case of the Bible. It is the revelation that God never changed. And that His ways are unchangeable as He is. Hebrews 13:8. Tingnan natin ha. Ang keyword natin sa turo ng hukong ay mayroon siyang 5 kategory. Ano ang 5 kategory ng hukong? Doctrine. Progressive ministry. Kita mo, yung word na keystone, ito yung pinagpatayan ni Barbana, which is the master key sa panahon natin. Amen? Ang master key ay yung pagkabulihan. Pero tinutukoy ng prophet dyan, yung keystone. Yung keystone ay tinawag niya yun ang master key o yung susi para mabuksan ang revelation sa iyo. No? Nakita niya, the key given me of the Lord whereby I was able to determine the messenger of this age is the keystone, which is yung pagkabirihan. So nakita natin yan. So, ang sabi nila ay wala nang higit sa prophet. Pag umigit ka sa prophet, higit ka pa sa propeta. No? Pero itong term na ito ay hindi mainam na dapat maging absolute yung spoken word. Sapagkat mayroong sinabi ang prophet na ang booklet tapes ay siyang tuntungan para malaman mo kung ano ang nilalaman ng scripture. Amen? Ano natin, Brother Minan, sa page 156 ata ito. Page 156. Para ma-identify lang natin kung ano espiritu nung lumalakbay sa panahon natin. Okay, ano Brad yung ano? In every age have exactly the same pattern. In every age, we have exactly the same pattern. That is why the light comes through the God-given messenger, Seven Church Age. Pakiulit, Brad. Seven Church Ages. Pakiulit, in every age. In every age, we have exactly the same pattern. The same pattern. Ayan. Tingnan natin ha. In every age, sana yun? Ito, sundan ninyo mga kapatid. In every age, we have exactly the same pattern. That is when the light comes through some God-given messenger in a certain area. So, in a certain area, the light of God is given to the messenger. Amen ba? Hindi lang isang tao. And then from that messenger, there is spread the light through the ministry of others who have been faithfully cooked. No? No, nakita natin, ito yung drawing ni, Brother Dennis, lang. Hindi ko na yung ibang sulat. Ang drawing ni Brother Francis, mayroong star. Mayroong star sa taas, which is the star na kung saan siya yung light bearer. At dito sa baba ay mayroong star. Ito yung mga tinatawag na 7 star messenger of the churches. Ayan. Ito, kung kailan ipinanganak si Jesus Christ. No? Maraming, hindi ko alam kung ano, Esther. Yan. Anong purpose na maliit na Esther? Para idetalyo kung ano mayroon doon sa loob ng malaking Esther.
Amen. Palit kayo ng mic. Amen. Tingnan natin in every age, exactly the same pattern. That is why the light comes through the same God, messenger in a certain area, and then from that messenger they spread the light through the ministry of others who have been faithfully taught. But of course, of all those who go out, don't always learn how necessary it is to speak only what the messenger has spoken. Nakita nyo, mga kapatid? Ang sabi niya, kasi inano ito dito yung Revelation 18:4. Came out of there my people. Pero they are quoting that na ang kanilang sarili ay pinapalagay na sila ay nakalabas na, pero hindi pala sila nakalabas. Kita natin But of course, of all those who go out, don't always learn how necessary it is to speak only what the messenger has spoken. Gusto nyo na ba kung ano lang ang sabihin ng messenger, ayun lang din ang iyong sasabihin? Hindi yung pinag-isipan, hindi natin pinag-isipan kung ano sinabi ng prophets. Praise God. Si Pablo nagsabi din, sabi niya, remember, Paul warned the people, say only what he said. 1 Corinthians 14:37, and any man think himself to be a prophet or a spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. What? Ang salita lang ba ay binigay sa isang propeta? No. Amen? Ang sino man ay kinig ng live broadcast na ito, shame on you kung ginagawa ninyo ito. Amen? Binabalikin natin kung ano sinabi ng prophet. Ito pa isa, mga kapatid. Ang sabi niya, oh, how important it is, hear the voice of God by way of His messenger. Sa baba lang yun, Brother Milan. Sa baba lang, i-scroll mo lang pababa. I hope you are beginning to see it now. Perhaps you can understand now why I don't hold with the fundamentalists and the Pentecostals. I have to hold to the word the way the Lord revealed it. Now, I did not cover it all. Inamin ng prophet na hindi niya kayang saklawin ang lahat ng bagay na ito. That would take a separate book. But by the help of the Lord, we will give many sermons and tapes and messages on all of this point to help you to understand and dovetail all the scripture. Nakita niyo yan, mga kapatid? Ang tapes, sermon, lahat ng messages ay yan ang magtuturo at ipaunawa sa atin kung ano ang nilalaman ng Biblia. Nakita nyo? So mahalaga na basahin natin yung mga booklet ng ating prophet, kaya ngayon ang ginagawa nating pabasa sapagkat yan ay stepping stone natin para tayo ay mabuksan. Amen? Hindi natin ginagawa yan na para bagang at tayo ay absolute sa propeta, pero ginagawa natin yan para makuha natin kung ano ang nilalaman ng Biblia. Right? Amen. So, yun po yun. Ang sabi niya, he that heareth and ear, let him hear what the Spirit said unto the church ages. Hindi sinabi yan, hear what the prophet says. Ang sinabi noon, hear what the Spirit say unto the churches. Ang propeta ay inanoint ng Espiritu before the throne of God at siya ay binigyan ng bindikasyon na mensahe. Amen. Amen? Amen. Praise God. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mayroon tayong 5 coming of Elijah. At itong 5 coming of Elijah, mga kapatid, sino ba yung Elijah na ito? Yung una, Elijah. Alam niyo ba kung anong ministry ni Elijah, mga kapatid? Alam niyo ba kung anong spirit ng Elijah? Doon sa 1 King chapter 17, kung mabasa natin kanina, ang sabi niya, an Elijah the Tishbite. Bakit sinabing Tishbite? Dahil hindi nila alam kung saan galing si Elijah.
No? Elijah the Tishbite, who was of the inhabitant of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years. But according to my word, sa verse 2, and the word of the Lord came unto him saying, saan daw dumating ang salita ng Panginoon? Kay Elijah. At sa panahon ni Elijah ay nagkaroon ng tawag nito, propesiya na hindi uulan sa loob ng 3 ilan? 3 taon kalahati. 3.5 years. At anong nangyari? Sabi niya, give thee hence and turn the eastward and hide thyself to brook Cherith that is before the Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee in there. Ngayon, ano ang kalagayan natin? O kung itatime natin sa panahon ni Elijah, pinatago siya para magkaroon ng safety, at ang magbibigay sa kanya ng pagkain ay ang raven. Ang sabi ng raven, ito yung uwak. Kaya nga maraming uwak sa atin ngayon eh. Amen? Kahit yung mga tao na walang pagkain, spiritual, ay binibigyan sila ng pagkain. Pero, ganito lang, pag binigyan ko yun ng pagkain, dapat ninyong tanggapin sapagkat pagkain ninyo sa panahon yan. Amen? Kaya nga sabi ko nga sa nung mga nakaraan, tayong lahat ay mga pantay-pantay lang. Tayong lahat ay nakaranas ng kasalanan, pagkakamali. Pero kung sa pagkakamali na yan, kung nakaranas na tayo, wag na natin ulit-ulitin pa. Amen? Sapagkat darating yung araw na mayroong paghatol ang Panginoon para sa atin. Kung nakatikim ka na ng tubig, huwag mo na hayaan na hindi ka makatikim. Dapat lagi kang makakatikim ng tubig. Walang iba yung salita ng Panginoon. No? Kaya nga sinabi ni Pablo, do not equal yoke to the unbeliever. Kung kayo mag-asawa, do not equal yoke to the unbeliever. Sapagkat ano ang makukuha mo sa kadiliman kaysa sa liwanag? Mas mabuti pa sa liwanag. No? Hindi ko naman sasabihin na 100% yan ay makakatiyak ka. Pero 96% o 95% mayroon kang katiyakan. Pero ano ang batayan kung natiyak ka sa iyong magiging asawa? Ha? Hindi lahat ng mga believers ay totoo sila. May mga believers din na naghiwalay. Bakit? Yung programa ng Diyos ay hindi isinasagawa sa kanilang tahanan. Kaya nasisira yung programa ng Diyos. Kaya nga mayroong mga raven. No? Maraming mga raven ngayon nag-feed. Pasalamat ako sa kanila. No? Dahil yung mga hindi natin nakikita ng mga nakaraan, nakikita natin ngayon. No? Salamat sa Panginoon. So, dito yung espiritu ni Elijah ay 3 taon siya ay nagpropesiya na walang hamog na lilitaw sa panahon ni Ahab. No? Tingnan natin. Si Ahab ay pinersecute o nirebuke ni si Ahab ay isang hari, ano? Si Ahab ay isang hari. Nung dumating si Elijah, nirebuke niya ni Elijah si Ahab. Ano ang sabi ni Elijah? Ikaw, Ahab, bakit ka kumuha ng mapapang asawa mo na sumamba doon sa mga Diyos-Diyusan? Pag ikaw ay isang hari, pag ganyan ang ginawa sa iyo, ano ang magiging reaksyon mo? Kahiya-hiya para sa iyo. Amen? Pero ang salita ng Panginoon ay hindi nangingimik. Hindi nangingimik. Mayroon siyang koreksyon. Pag hindi ka nagpakulit dyan, mayroon kang paglalagyan. Ano ang paglalagyan mo? Kahihiyan. At ayaw natin na dumating doon sa kahihiyan natin, mga kapatid. Amen? Gusto niyo ba mailagay sa kahihiyan? Ayaw. Praise God. Makinig kayo sa tinig ng Panginoon. Luke chapter 4 verse 22. Buksan po natin. Pwede ba natin basahin, Brother Rafraf? Luke chapter 4 verse 22.
20:22. In our burning weakness and wonder, and unto gracious words which proceeded out of his mouth, they say, is not this Joseph's? 23. And he said unto them, ye shall surely say unto me, this proverb, she shall hear to themselves whatsoever which we have heard that in Capernaum, though all here in the country. 24. And he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. 25. But I tell you, of truth, many windows were in Israel in days of Elijah when the heaven was shut up. There is and 6 months with great famine throughout all the land. Nangyari ba mga kapatid na 3 years ay naganap doon sa bayan na yon? Nangyari po yun. Yun ang propeta. Yun yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 18 verse 18. Pag nagsabi ang propeta na hindi mangyari, yan ay bulaan na propeta. So sa panahon yun, binditan yung salita ni Elijah. Ang sabi niya sa verse 22, and all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth, and he said, is not this Joseph's son? And he said unto them, ye will surely see unto me this proper physician, heal thyself, whatsoever we have heard done in Capernaum, though all here in the country. And he said, verily I say unto you, no prophet is accepted of his own country. Amen. Verse 1. But I tell you a truth, no? Many windows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elijah sold unto Seraphat, as considered unto a woman that was a widow. And many leaders in Israel in the fact of Elijah the prophet, and none of them were against taking the Syrian. So may kita lang mga kapatid. Yung time ni Elijah, 3 years and a half ay nagkaroon ng walang ulan. Talagang famine yan mga kapatid. May isa pang patunay. Doon sa praise God. Yung isa hindi pa na-restore yung mga praise God. Restoration na lang. Nagkaroon ng showdown sa Mount Carmel. No? Pinagpipilian sila. Ilan yung propeta ni Ahab? 400 prophets, isa lang si Elijah. No? 400 prophets, isa lang. Sino makakapagtalo doon? Kung sa physical, talo si Elijah. Pero kung sa Panginoon, tatalunin sila. At ang showdown nila, sino ang sasambahin ninyo? Si Baal ba o yung Diyos na aking pinaglilingkuran kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob? No? Magkaroon kayo ng hain, yung pagkahandog. At ano ang handog nila? Pinagsasayawan at sumamba kay Baal. At mula umaga hanggang maghapon, hinintay nila masunog yung kanilang handog. Wala, kahit isa man nasunog. Anong kailangan? Kailangan mo ang Panginoon, na kung saan kinakasiya ng Espiritu Santo at binuhusan ng tubig. Amen? Ang tubig na yan, yun ang magbibigay usok at para sunugin ang iyong handog. Amen? Hallelujah! Noong time na hinagisan ni Elijah yung handog niya, anong nangyari? Nasunog. At nakatakot yung bayang Israel at pinagpapatay ang mga propeta. Amen? Kaya mahalaga mga kapatid na recognize natin kung sino yung mensahe at ano ang mensahe at kung sino yung mensahe sa panahon natin. Sapagkat darating ang araw, ayaw natin na tayo din ay masunog at mamatay. Amen? Praise God. Pangalawa, itong si Elijah
Sino ang sumusunod sa kanya? Si Elisha. Si Eliseo ay sumusunod kay Elijah. Correct. Amen? Correct. At anong ginagawa niya? Kahit pagalitan siya ni Elijah, Okay. sumusunod pa rin siya. Yes. Kahit anong gawin sa kanya, sunod pa rin siya. Sinataboy na. Dahil mayroong layunin si Elisha. Dahil mayroon siyang nakita doon kay Elijah. Ayaw pa rin. Ano ang nakita doon kay Elijah? Gusto niya makuha yung double portion of the Spirit of Praise Elijah. the Lord. Amen? Yes. Nag-aasa ba kayo mga bagay na yon? Woo! Na gusto niyo makuha doon sa kalagayan ni Elijah? Amen. Praise God. Dapat yun ang pagnasahan natin. Praise God. Itong double portion anointing doon sa 1 King chapter 1 King chapter 17 natin ito mga kapatid. Yung double portion anointing. Verse. 2 King chapter 2. 2 King chapter 2. Yung double portion anointing, pwede ba buksan mo? Gano'n mo yan? Sabi niya sa Verse 1. chapter 2. At nangyari na isang pa ng Panginoon si Elias sa langit sa magitan ng isang ipu-ipo na si Elias ay yumaong kasama ni Eliseo mula sa Gilgal. At sinabi ni Elias kay Eliseo, sinasama ko sa iyo na maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Pitel. At sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan sa gayo'y bumababa sila sa Pitel. Sa verse, at sinabi ni Elias sa kanya, Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho. At kanya sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Gayon nagsiparoon sila sa Jericho. 3 beses siya tinanggi ni Elias na dapat kang maghintay, pero hindi pumabayag si Eliseo. Gusto niyang sumunod at sumunod. Amen? Verse 8, sinabi ni Elias sa kanya, verse 22 ata ito eh. Verse 12. Verse 12. 9, 10. Ayan. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan, narito, may sharing sila mga kapatid. Amen. Amen? Praise God. Napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa magitan ng isang ipu-ipo. At nakita ni Eliseo at siya ay sumigaw, Ama ko, mga karo ng Israel, mga kabayo niyon, at hindi na niya nakita siya. At kanyang ginawakan ang kanyang sariling kasuutan at hinapak ang dalawang hati. Nalungkot si Eliseo, pero mayroong regalo ay pinigay sa kanya si Elias. Kinuha rin niya ang balaban ni Elias na nahulog sa kanya, at siya ay bumalik at tumayo sa tabi ng pangpang ng Jordan. At kanyang kinuha ang balaban ni Elias na nahulog sa kanya at tinampas ang tubig at sinabi, saan nandoon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? At nang kanyang mahampas ang tubig ay nahawi dito doon. At si Elias ay tumawid. Eliseo. Yan, ay si Eliseo. Si Eliseo ay tumawid. Nakuha niya yung double portion anointing na galing kay Elias. Sa verse 9, yung double portion, verse 9. Sa verse 9, yung double portion. Verse 9 and 10. Okay, verse 9. At Baraminan. Ayan, at nangyari, verse 9. At nangyari na sila makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, bago ako humiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo na ang ibayong bahagi ay yung diwa ay sumaagin. Dapat yung pagpupunyagin natin ay mayroon tayong layunin na makuha natin. Amen? Yung double portion anointing ay gawad sa atin mga kapatid. Ngayon, dito, paano natin i-apply dito mga kapatid? Mayroon tayong isahin ng hukom. No? Mayroon tayong nakikita na kalalagayan natin na ating mga anak. Kung hindi pa natin nagagawa, dapat tuloy ka lang kahit nahihirapan ka na. Tuloy ka lang. Hallelujah. Darating yung araw, yung anointing mayroon, yung mga taong tumatanggap
kayo dito sa likod ng pulpito ay makukuha nyo rin, mga kapatid. Sila ay ginamit lang, pansamantala, itinaga ng Panginoon, pero gusto ng Diyos na kayo din ay tagapagsalita sa iyong mga anak at sa iyong sarili. Amen? Praise God. Dapat meron kayong tubig lagi na kagaya ni Rebecca, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, yung anointing na yan na dapat natin makuha, kung hindi pa natin nagagawa yan sa sarili natin, humingi tayo sa Panginoon at sumunod tayo sa mensahe. Kaya nga, mayroong keystone na nilagay ng prophets, which is the spirit of Elijah na pinigay ng Diyos sa kanya at tumawid hanggang sa panahon natin ngayon. Amen? Yan, pangalawa ay, ito ay si Elisha. No? Ang pangatlo naman, sino yung ginamit dito, mga kapatid? Sino yung ginamit ng pangatlo? At dito ay nagtalo pa at hindi nila ma-recognize kung sino siya. Amen? Hallelujah! Si John the Baptist. Si John the Baptist ay kaiba siya sa mga propeta. Sa panahon ni Elias, Eliseo, si John the Baptist ay wala akong nabilitaan na siya ay gumawa ng himala. Right? Hallelujah! Pero ang kanyang ginawa, ang Espiritu ni Elijah ay naroon sa kanya. Amen? Para ipaganda ang mga tao sa Panginoon. Amen? Buksan natin yung Luke chapter 1 verse 76, 77. Pwede ba natin basahin, Sister Jaya? Luke 1:17. Luke 1, chapter 1, 17. Luke 1:17. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan na Elias, upang papagbalik loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at mga suwain ay magsilakad sa kanunungan ng mga matuwid, upang ipaglaban ng Panginoon ng isang bayan na handa. Amen. So, yan yung espiritu ni Elias na kung saan dumating naman sa kalagayan ni John the Baptist. Amen? Ang sabi niya, verse 15, for he shall great in the sight of the Lord. Ito na si John the Baptist. And he shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Verse 16, and many of the children of Israel shall turn to the Lord their God, and they shall go before him in the spirit and power of Elijah. Mayroon na mag-isabi na si Elijah ay dumating na. Yun ang katawan ni Elijah. Pero nakikita natin yung espiritu mayroon si Elijah ay dumating din sa espiritu. Yung espiritu na yun ay dumating din sa katawan ni John the Baptist. Ang sabi nito sa verse 15, na itong tao na to ay magiging tanyag at hindi man makakainom ng alak. At ganoon din yung susunod na espiritu darating sa isang propeta. Take note ha, ang propeta ay ordained even from the mother's womb. Amen? Ganon din si John the Baptist. Amen? Ganon din si Branham na siya yung fourth Elijah sa panahon natin ngayon. Na nagsabi ang Espiritu, huwag kang iinom. Hallelujah! Huwag mong dudungisan ang iyong katawan sapagkat gagamitin ka ng Panginoon pagdating ng araw. Amen? Kaya nga bilang mga Kristiyano, huwag natin dungisan ang ating katawan. No? Kung kayo tinalaga at tinawag ng Panginoon, huwag yung dungisan ang iyong katawan. Kung kayo nagiinom, sino ay nagiinom dito? Amen. Wala na? Siyempre, inom ng tubig. Wine. Sino ba hinigarin nyo dito? Ha? Praise God. Huwag niyong dinungisan ng iyong katawan sapagkat dyan ay templo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi niya, and they shall go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the father to the children. Yun yung fulfillment ng Malachi chapter 3 verse 1. No? Turning the hearts from the father to the children, or children to the father, or father to the children. Mga kapatid, yung father sa panahon nila roon, yung mga Parisiyo, Sadduceo,
no? Mga high priest. At si John ay pinapakilala niya yung espiritu ng mga anak, kung saan ito yung mga fisherman na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So yun, yung 5 coming of Elijah, ito po ay pangatlo. At pangalawa, ang ginawa ni John the Baptist, sino ba yung nag-asawa ng patutot? O nag-asawa ng iba? Si Elijah, si Ahab, nag-asawa ng patutot. At si Herodes ay inasawa niya yung pamangkin niya ata yung kapatid. No? Sa Mark chapter 6, Asawa ng kapatid yata. verse 20, nirebuke din ni John the Baptist, kaya siya pinugutan. Kaya kapag nagsalita ka ng katotohanan, malalagutan ka ng ulo. Pugol ka dito. Ha? Kaya nga minsan, pagkaharap mo, wala ng ulo eh. Dahil pugod ka na rin eh. Amen? Pag nagsalita ka ng katotohanan, pugod ang ulo mo. Right? Sana naintindihan niyo yung aking sinasabi. Amen! So, dito, sa Marcos chapter 6, nirebuke ni John the Baptist ang kalagayan ni Herodes bilang hari. Amen? Tingnan natin, puro mga babae ang kanilang nirebuke dito, mga kapatid. Ang sabi niya, sa panahon ni Herodes, sa Mark chapter 6, verse 17, sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpatuloy kayuan at nagpatinakala sa kanyang bilangguan dahil si Herodes na asawa ni Filipo na kanyang kapatid sapagkat nag-asawa siya ng kanya. Nagdalawang asawa. May asawa na pala dito. At ipinagtanim siya ni Herodes at dinahangad siyang patayin at hindi niya nagawa. 20. Sapagkat natakot si Herodes kay Juan, palibasay nalalamang siya ay lalaking matuwid at banal. Amen. Praise God. Amen. Sabi niya dito, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, palibasay nalalamang siya ay lalaking matuwid at banal. Pag ikaw ay matuwid sa harapan ng Panginoon, at ikaw ay lumalakad na may kabanalan, katatakutan ka ng mga taong gumagawa ng kasamaan. Yes, kaya nga, Right? kaya nga nagtatago. Praise God. Hallelujah. Sapagkat walang isa man na makakalapit sa Panginoon at makakasama ng Panginoon na mayroong kang dungis. No? Mayroong kang dungis sa kanyang harapan. Praise God. At anong nangyari? Sabi niya, at siya ay sanggalan niya at kung siya ay pinakikinggan niya ay natitilihan siyang mainam at pinakikinggan niya siya na may dalag. Verse 21. At nang sumapit ang isang kulang araw na kapanganakan niya ay pinaghanda ni Herodes ang isang hapunan ng kanyang mga Panginoon, mga patas ng kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodes ay sumayaw at siya ay kinalugdan ni Herodes at ang mga kasalo niyang nakaupo sa dulang at sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo. May nag-uudyok dito siya. No? At ibibigay ko sa iyo. At pinanong pa siya at ang hiniling sa kanya ay yung ulo ng propeta. Grabe, sablay. Si Elijah, si John the Baptist. Pinatay siya, mga kapatid. Bakit? Hallelujah. Ay nirebuke ni John ang kalagayan ni Herodes bilang hari, mga kapatid. Nag-asawa pa siya. Isang patutot, mga kapatid. Ano pa? Pang-apat, ito ay pangatlo ay si John the Baptist. Ano ang ministry ni John the Baptist? To turn the hearts of the father to the children. Yun yung fulfillment ng Malakay chapter 3 verse 1. At ang tungkulin ni John the Baptist ay ipaganda ang daraanan ng Panginoon. Yung puso ng mga tao, mga magulang ay dapat ay balik sa puso ng mga anak. Praise God. The children. Pangalawa, pang-apat na spirit of Elijah ay yung katauhan ng ating propeta. Bayon William Marion Branham. At ano ang dala-dala niya? Hallelujah. The message of the restoration of the church. Amen? Matthew chapter 17 verse 11. Tingnan natin, mga kapatid. Lumalang ba yung espiritu na ito, mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon? The 17 verse 11.
At sumagot siya, sinabi, katotohanan, si Elias ay pumarito at isasauli ang lahat ng mga bagay. No? Hindi si Elias na katawan na tao, kundi yung espiritu na Elias ay babalik upang magsauli ng lahat ng bagay. Ha? At yan ang nakalagay din sa Acts chapter 3 verse 19. No? Restitution of all things, lahat ng bagay. Mga kapatid, si Brother Branham ay ginamit para gawin yung bagay, ituro yung mga bagay kung anong nilalaman sa Biblia. Dahil yung iglesia ay nawala na at napunta doon sa denominational system. Amen? Alam nyo ba yung denominational system? Ito, may ano ako dito, may quotation ako. Pwede nyo ba namin i-click yung denominational system? O denomination. Yung denomination, ang sabi ng prophets, denomination can separate the love of God. Right? Ang denomination ay magkapaghihiwalayan sa pag-ibig sa Diyos. Yung attention natin ay para lang doon sa organization at ang attention natin ay hindi sa Panginoon. Amen? Okay. We have written, there is no denomination can separate the love of God. We have written this, when all men know you're my disciple, when you have loved one for another. Kaya nga doon sa Carolina, mga kapatid, may isang pastor doon ang sabi, ang pwede lang tumayo dito at magpipresent ay apostol. Ang pwede lang tumayo dito ay propeta, evangelista, pastor, ano pa, at teacher. Amen? Bawal yung deacons. At sasabihin ko dyan, hindi sa iyo ibinigay ang mensahe ng Panginoon. Ang mensahe ng Panginoon ay binigay sa lahat. Amen? Hindi sa isang tao. At sino ka para magpigil kung ano sasabihin ng Panginoon? Amen? Hallelujah! Maliwanag yan, mga kapatid. Sabi niya, ang prophet din ay mayroong sinasabi na mayroon siyang itinuturo na mayroong great ministry. Ang voice ngayon, mga kapatid, ay hindi binigay sa isang tao lang. Amen. Ang voice ngayon ay binigay sa bride. Amen. Amen? At saan natin mabasa yan, mga kapatid? Bariminan, i-plus mga the voice is in the bride. No? Tingnan natin, mga kapatid. No? Hindi tayo, kung porke nandoon tayo sa kalagayan na mataas, huwag natin i-down yung mga maliliit, mga kapatid. Yes. Praise God. The voice is in the bride. The voice No, malinaw yan. is in the Sa statement ng prophet. Is in the bride. Wala. Voice is in the bride. Parang wala. Kahit voice na lang. Voice is in the bride. Voice. Pero? Anong book yan? Anong book? Sa Seven Church Ages, ito. Voice is in the bride. Okay. Ito na lang. Meron din ano? Wala bro ah. Wala. Voice na lang, voice. Wag na ano. Wag nang da. Voice na lang yung i-click mo. I-type mo. Para makita lang. Voice lang daw. Voice. Voice in the bride. Wala nang da. Ayan. Tignan natin ha. Itaas mo muna, Barminan. Para makita natin. Ayun o. Oh, how? Won't to God the church were called or not? Best of all, we should be fervent, huh? But sentence has been passed. She is no longer God's voice to the world. No? Yung church na cold or hot, wala na daw yung tinig doon. No? Wala na daw yung tinig doon. She is no longer God's voice to the world. She will maintain that she is, but God says not. Oh, God still has a voice for the people of the world. Hindi ko nawala yung tinig, yung still small voice na umusap sa panahon ni Elijah. Ganon din tinig na umusap sa panahon natin ngayon. Even as He has given a voice to the bride, that voice is in the bride, as we have said. And we will talk more about that later. No? Nakikita natin na ang bride ay kumpos siya ng prophets, apostle, prophets, evangelists, teachers, and pastor.
Bakit hindi nawala yung propeta sa bride? Why? Dahil mayroong hinihintay ang prophet. No? At kahit mayroon tayong hinihintay na walang iba yung ministry ng dalawang propeta na magaganap. Amen. Chapter 5. Okay. Ano ang tinutungtungan ng prophet? Sanabi nga, Brother Minan, pwede mo bang sabihin? The great person arise on the sins. The great person rise on the sin. Sin. Ano? Isin. Parang ano ba? Sa senaryo. Parang ano? Yung sense ba? Kailan? Scenario. Sin. Para makita natin mga kapatid, no? Is arise. 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 On the scene. Pwede mo siguro i-click yung rise on the sins. Rise na lang. Ayun, may verse natin yan. Ay, wala. Rise on the sins. Great person na lang. Great person rise on the sins. Naubos na yung nandun yung quotation ko. Ay po. Ayun o. Ayan. It may be time, sabi niya. Okay, taas mo na. Maganda rin sa taas. I see Brother Branham's trying to put himself and make himself a servant or a prophet or something before God. Let me tell you, my brethren, that is an error. No? Si Brother Branham, servant. I'm only telling you what I see and what has been told to me. And now you do whatever you want to. I don't know what's going to take place. I do not know. I just know that those 7 thunders hold that mystery that heavens was quieted. Quieted. It may be time, it may be the hour now that this great person that we're expecting to rise on the scenes may rise on the scenes. Maybe this ministry that I tried to take people back to the Word has laid the foundation. If it has, it will be leaving you for good. There won't be 2 of us there at the same time. If it is, we will increase and I will decrease. Yun po yung sinabi ng prophet. Para doon sa mga sumusunod sa propeta. Malaman natin, ang propeta ay totoo siya. Ang dala-dala ng ministry upang ilagay sa pundasyon ang kanyang mga tinuturuan, which is the 5-fold ministry remain. Amen? Hallelujah. Ang sabi niya, that we're expecting to rise on the scenes. Ibig sabihin, mayroon siyang tinitingnan, mga kapatid, na itong ministry na to ay taglay niya yung salita ng Panginoon. Amen? This ministry, this great ministry is a vindicated ministry. Without barriers, without wall and borders. Amen? Hallelujah! Nilagay dyan, mga kapatid. Ngayon, ang tanong ko kanina, bakit ang 5-fold ministry ay mayroong propeta? Nabasa niyo na yung tinig ng tanda? Bakit may propeta? Ang propeta ay nilagay sa unahan para ipaganda ang kanyang mga lingkod na nasa sakupan. Bakit? Siya ang nagbibigay ng announcement para siya ay magkaroon ng safety. Amen? Hallelujah! Bakit? Dahil mayroong darating na hindi maganda. Ano yun? The great and dreadful day of the Lord. Amen? That's why we need a messenger, mga kapatid. Amen? Kaya kailangan natin ng hukom. At hindi totoo, sinasabi nila, hukom ay hindi makapag-perfect sa uling panahon. At anong mensahe ang makapag-perfect sa atin? Hallelujah! Papayagan mo ba ang mga makasalanan? Papasukin ba sa iyong tahanan? At hindi mo bibigyan ng instruction kung ano ang dapat nilang gawin. Right? Kaya nga minsan, pag nakarinig tayo ng tinig na masakit, nasasaktan tayo. Kaya minsan, hindi na tayo dumadalo. Bakit? Pag tayo nasaktan, ibig sabihin lang yan, mahal ka ng Panginoon? Amen? Amen? Tinutuwid ka ng Panginoon? Yes. Dahil walang tao nasaktan sa harapan natin ngayon.
Lahat tayo makasalanan. Pero ano ang gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Ang sabi ni Pablo? Forbid not. Ang dugo ng ating Panginoon Kristo, yun ang nagbuhos sa atin para pagbayaran natin. Si Kristo nagbayad ng kasalanan natin, kaya din tayo ay magbabayad kay Kristo sapagkat hindi natin kaya magpapako sa cross. Amen? Masakit yun. Kaya nga pag pinagsalitaan ka lang, masakit talaga yun. Bakit? Tinutuwid ang puso natin sa harap ng Panginoon. Right? Amen. Praise the Lord. Amen? Parang tahimik kayo. Praise God. Hallelujah. Napakasarap mga kapatid. Ang propeta ay bindikado sa panahon natin ngayon. At nakikita ko na tayong lahat, kung tayo ay susunod sa kanyang tinig, ganon din ang magiging kalagayan natin. Kaya nga si Pablo, sabi niya, nung pumasok siya doon sa kay Haring Agripa, dapat ang Haring Agripa, yung aking nakita, dapat makita din ninyo. Right? Dapat ang nakita ng mga elders, ang nakita ng mga pastor, makita din ninyo. Hallelujah. Para yung revival ay mapuno sa inyo mga kapatid. Amen? Nakikita natin yung revival ngayon. Amen! Praise God. Mayang people, ako ay natutuwa na nagpapagamit kayo sa Panginoon, yung crown of glory and righteousness ay binibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pagamit kayo. Kung binigyan kayo ng gift na umawit kayo. Yes! Praise God. Kung binigyan kayo ng gift ng gitarist pag-gitara kayo. Para lahat ay mapuno. No? The bride ay compose ng fivefold ministry. Join supply it. Every bone, every knee. No? Hand on hand. Yan ang gawain tungkulin natin mga kapatid. Amen? So magpagamit kayo sa Panginoon. Kung mayroon man mga circumstances, mga kapatid, huwag niyong hayaan na kayo lang ang mag-resolve yan. Kailangan niyong ilulog sa hukom para mabigyan kayo ng panunubay at gabay. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga ako mga kapatid, pasalamat ako. Sapagkat ang aking naging asawa ay, bagamat sabi ko nga doon sa bahay, kahit tinapakan ng kalabaw yung ilong niyan, mahal ko pa rin yan dahil hindi yan ang tinitingnan ko. Amen! Amen? Ang tinitingnan ko yung puso na kayang magbigay sa akin ng tubig sa sarili ko. Amen? Mag-i-enjoy ka, mga kapatid, pag isang Kristiyanong malago, ang iyong mapapangasawa, hindi ka mapapahiya. Kasama mo yan lagi sa gawain. Amen? Yun ang pamilyang Kristiyano, nasa Panginoon. Right? Tama ba, Brother Dennis? Hindi tayo nakatingin doon sa magaganda. O, hanapin yung magaganda, yung sinabi ni Brother Banam. Mayroon siyang kinasal na maganda at mayroon siyang kinasal na hindi maganda. At yung mga magaganda, ito, nagsusubaybay si Brother Branham. Pinupuntahan niya sa paligid ng bahay nila. At anong ginagawa? Hagis ng plato, hagis ng ang gugulo. Pero itong mag-asawa na ang kanilang bahay ay tabing-tabing lang, ang pinag-uusapan nila, Han, may gusto akong bilhin para sa'yo, iririkalo ko. Ay, napakaganda yung mga kapatid. Praise God. At ang pinag-uusapan nila, pagkaroon natin ng anak, ano ang gusto mong maging, ano siya. Napakaganda nun. Mayroong layunin at mayroong purpose. Ang pinag-uusapan yung salita ng Panginoon, kung paano sila i-build up, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaysa naman magaganda, may mga lipstick, may mga kung ano-ano, coloriti dyan. Disipin yan, mga kapatid. Hindi mo pagkakatiwalaan yan. Pag iniwan mo sa bahay yan, Kuya Iti ang labas mo. Ha? Bakit Kuya Iti? Napakasakit, nanay. Sabi nga ni Marpa doon, hindi mo pwedeng isauli yan sa piyanan. Praise God. Kaya nga, pag pumili kayo mapapangasawa, lalaki man at saka babae, iyong mapagkakatiwalaan. Amen? Nang makatuparan ng helpmate, alam mo yung helpmate? Katuwang! Ang gawain sa Panginoon. Kaya pasalamat ako kay Rosini, kay Sister Jocelyn, nagbabahay-bahay sila. Katuwang sila ng kanilang asawa. Amen? Alam niyo ba, yung glory ng Panginoon ay gagawad sa inyo? Amen? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 7, kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya at ikaw ay mananampalataya, at dahil sa iyo, ginawa mong banal ang iyong asawa, ginawa mong banal ang iyong anak. Amen? Praise God. May kalwalatian ibibigay sa iyo ang Panginoon. Hindi ka papahihayin. Amen? Praise the Lord. Hindi ko ata na yung pangatlo,
Pang-apat, ito si Barban Nam. Ha? Pang-lima, yung Tom Rapids. Bakit sinabi ko kanina na si John the Baptist ay walang miracle sa panahon niya? Tipon na rawan sa panahon natin ngayon. Nakikita niyo, wala tayong miracles ngayon? Ha? Ano ang ginawa? Turning the hearts of the father back, turning the children back to their father. Piniprepare natin ang ating sambahayan sa puso ng mga magulang. Amen? Wala tayong miracle ngayon, pero ang mensahe ngayon ay perfection. Right? Perfection ang mensahe ngayon. At sino ang mag-perform ng miracle? One of the two prophets. Right? Ang sabi niya sa Revelation 11, kaya kong salitain niyang araw na hindi lumubog. Kaya kong magsalita na ang tubig ay gawing dugo. Yun yung espiritu ni Elijah sa panahon na yun. Moses and Elijah. Message of the two prophets. Amen mga kapatid? Nawa ay na-bless kayo. Hallelujah. Nakikita natin yung mensahe natin sa panahon na ang pagdidesisyon natin mga kapatid ay hindi lamang sa ating sarili, kundi ilagay natin sa hukom ng Diyos, kundi ang salita ng Panginoon. Amen? Maraming mga uwak dyan para magpakain sa inyo, hindi kayo gugutumin. Right? Amen. Hallelujah. Praise God. Tayong lahat tayo tumayo at tayo umawit sa Panginoon. Alam natin mga kapatid na sa huling panahon natin ngayon ay ang iba ay nag-i-enjoy sa sanlibutan, pero dapat ang puso natin ay enjoy natin sa presensya ng Panginoon. Amen. Kung mayroon kayong tanong, ay yun ang pagsiringan. Magtanong kayo pag nagkaroon tayo ng cell group. Huwag natin hayaan na tayo ay mag-umpok at pag-usapan yung mga bagay na hindi sa Panginoon. Awitin natin yung page The End Time 216 na tayo. Nakita niyo yung kanta na to, bulay-bulayin natin mga kapatid. Yung mundo natin ngayon ay talagang napaka-hindik-hindik na mga kapatid. Hallelujah. Yung tinig ko ay tenor. Pag ito pa ay pinirit ko pa, torture yung tinig ko mga kapatid. Hindi ko kaya. Kaya lahat tayo ay umawit sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God.